So, ngayon, kasi kahapon ho sinabi ni Attorney Salvador Panelo na magsasampa raw ho sila ng isang petition sa Korte Suprema, yung writ of habeas corpus. Okay? So ngayon, yung doon sa writ of habeas corpus, ginawa na nga po nila at ang petitioner ay etong si Kitty Duterte. Now, ang tanong, legit ba itong petition na ito na isinampa nila diyan sa ating Constitution? Yes, it is legit dahil provided po yan ng ating Constitution. Okay? Nandun yan eh. Kaya lang ho, there's something na dapat na maintindihan po ng mga kababayan natin patungkol diyan sa writ of habeas corpus na sinasabi nila. No? Ang writ of habeas corpus, since ito po ay nakapaloob sa ating Constitution, so maliwanag, wala hong kung ano man ang maging desisyon dyan ng Korte Suprema, ay ano lang yan simple lang yan bring the body ang ibig sabihin. No? Ibig sabihin, dalhin ninyo sa amin, sa Korte mismo, sa Korte Suprema, ang taong ito. Yun lang yun. Ginagawa ho yung bring the body na yan or yung writ of habeas corpus na petition kapag merong isang tao na hinuli ng estado, tapos hindi sinasampahan ng kaso, hindi mo malaman kung ano yung nangyari sa kanya, tapos wala naman siyang kasong, wala siyang charge regarding sa mga kasong involving national security. Kasi yan pong writ of habeas corpus, yan ay nasususpindi yan kapag katulad ng mga yung mga merong like in cases of treason, terrorism. Nandun yan sa bagong batas natin, yung Anti-Terrorism Act of 2019. Ngayon, yung tama yung sinasabi ni Cathy 711, ano pa? Asan yun? Ito. Oo nga eh. Ito, ano pa ang silbi ng writ of habeas corpus? Ngayon, wala na po. Tama yan. Kasi kahit sabihin pa ng Korte Suprema, dalhin nyo sa amin, magmumukhang tanga lang po ang Korte Suprema. Bakit? Ibang bansa po ang The Hague. Yan po ang nandun yan sa the Netherlands. So, wala naman po tayong jurisdiction sa the Netherlands para utusan sila na utusan ninyo yung International Court na yan, yung ICC, na dalhin dito sa amin si Rodrigo Duterte. Hindi po ganun. Walang ganun. Okay? So malaking kalokohan tong ginagawang ito nila Salvador Panelo. No? Tapos yung panawagan din nila na EDSA People Power kaninang madaling araw, si Nino Barsaga nagpunta ron sa EDSA Shrine mismo. Wala hong nangyari doon sa panawagan nito ni Harry Roque. Okay? Nagmukha lang silang tanga. Tapos ito yung ginawa nila na ni Sal Panelo. Ayan yung nagpunta ng Korte Suprema kaninang umaga para po hingiin sa korte na ibalik niyo ang tatay ko. Yung sinasabi ni Kitty, no? Alam niyo, dapat ginawa yan ni Salvador Panelo kahapon pa nung naririto pa si Duterte. Hindi ho ba? Ang tanong ko nga po na malaki din bakit ginawa nila? 'Di ba? Bakit hindi ginawa nila ngayon lang? Dapat kahapon. Kahapon nataranta rin ng Korte Suprema, kaya lang ang ginawa ng Korte Suprema ay nag-special raffle lang sila ng kung sino ang hahawak ng petition for certiorari. Yun naman po ay moot and academic na yon. Pinadalhan na lang wala pang aksyon ng Korte Suprema, padalhan ng kopya sila ganito para sumagot. Ang pinasasagot po ron ay sina E.S. Bersamin, bukod kay E.S. Bersamin, sina General Torre, sino pa yung iba doon? Ito, syempre, to soldier natin, palagi naman yan. So, moot and academic na rin yan. Kasi nga,